Magandang hapon mula sa United States dito sa State of California kasi iba-ibang time dito sa USA. But block day namin dito sa school 3:14 ng hapon, alas 3 na ng hapon dito sa Amerika. So ngayon, um, dito ako sa commons nila dito sa cafeteria. Kaya medyo maingay kasi may detention. May nakaschedule na detention ng ibang students. So, well, hindi yun ang topic natin, kundi ako ay, imbis na natutuwa ako in these past days na nahuli na si Norman Mangusin or Kulaong Caballo or Francis Leo Inidoro. Ayoko siyang tawagin Marcos kasi sa totoo lang, kahit speaking of Marcos na meron pala 40th anniversary na pala ng EDSA. So kahit ganun pa naman yung ginawa ng mga Marcos, may dangal pa rin sila bilang tao. Naging makatao lang ako, hindi ako nagiging political dito. Pero hindi deserve ni Francis Leo or Norman Gusgusin Caballo Ikulaong na tawaging Marcos. Dahil unang-una, hindi naman Marcos yan. Manloloko yan, scammer yan. Kung sabi ni Makagago, si Idol MG, Idol MG na mandarambong si Norman Mangusin. Baka marinig tayo dito. Wala akong pakialam ngayon kasi sa totoo lang natuwa ako nung hinuli yung may banda. Parang heroes welcome kay Norman yun Pero sa totoo lang inuulit ko, ayokong tawagin si Francis, natawagin siyang Francis Leo ayokong tawagin siyang Marcos hindi siya Marcos Mas gusto ko na Francis Leo Mangusin. Tapos meron pang Norman Antonio Alejandro. Ano yun? Paiba-iba ng passport, paiba-iba ng pangalan. Gago. Anyway, ganito yun. Nung nabalitaan ko lang na nahuli na si Norman gabi na dito sa Amerika, maybe 8 o'clock ng gabi, I don't know, 8 o'clock, 9 o'clock, or 10 o'clock ko nalaman. Gising pa ako nun. Sobra ng tuwa ko nun. Sobra yung tawa ko. In fact, dalawa yung kanta na pinatugtog ko, like yung Norman, patay good. Yung shout out kay Makagago sa music na yun. Napakaganda yung ginawa mo. Tsaka yung Tagumpay Nating Lahat by Lea Salonga. Yung kanta niya, yun na childhood song ko yun, yung Tagumpay Nating Lahat. Kasi nagtagumpay ang buong Pilipinas dahil nahuli na ang pambansang laruan, pambansang iskama, pambansang kabayo na si Norman Gusgusin Boy Inidoro. Ngayon, pero after 2 days, ikalawang day na to, sa totoo lang, ikatlo na bukas, sa totoo lang, ako'y kumakalabog para yung dibdib ko dito. Halos ma-stress ako sa totoo lang Nai-stress ako sa inis, nai-stress ako sa ewan. Sorry. Kinukuha ko kasi yung Chromebook ko Kasi na-type ko yung essay ko dito kasi sasubmit na namin yung I think next week. Sa totoo lang, noong nabasa ko yung mga comment ni Makagago, gusto kong pagtanggol talaga si Makagago as well as yung si Ralph Kalinisan. Kaya medyo lenient ako kung magsalita dito. Pero parang ayoko Sa totoo lang, magpasalamat kayo. Hindi ako magmumura sana ako dito. Pero wag na lang kasi baka ano pang mangyari. Unang-unang mumurahin ko yung mga nagtatanggol kay Kulang. Alam mo ba? Ni mga kaibigan ko sa La Union, mainit sa mata kay Norman. Mainit sa amin yun, yung mainit ang mata namin kay Norman, pero magpasalamat lang siya na nahuli na. Alam mo, sana yung galit ni Manny Pacquiao, galit ko din sa totoo na kay Norman sobrang yabang. Alam mo, naiinis ako sa mga taong mayabang. Aminin ko naman sa sarili ko, mayabang ako. Pero hindi naman kasing yabang, at least may pagyayabang naman ako, tulad ng nakapunta ako ng Amerika, may kumakain ako ng masarap. Pinagyayabang ko yun kasi totoo naman yun Hindi naman yun sariling mundo lang, sa totoo lang Pero kung ipagyabang mo, trilyonaryo ka, may utang si Manny Pacquiao sa'yo, ano pa?
Si Aimee, ang humihingi daw sila Aimee, Imelda at Bongbong ng pera sa'yo, nasa'yo daw ang pera, anak ka daw ni Dr. Pacifico Marcos. Tang ina, dun ako naiinis sa yabang nun kasi masikmura mong magyabang. Ay hindi ka naman clinic-claim ng Marcos. Sasabi ko sa sarili ko, itong si Norman Magosin, nananaginip ng gising to. Oh. Totoo lang, hindi ko alam kung anong utak ang meron itong gagong to dito eh. Itong si Norman Magosin eh. Hinihintay ko lang yung mga mga custodian dito sa school para magsisisigaw ako dito sa video na to sa photo na kasi kanina ko pa to kinikim-kim eh. Kung gusto niya akong kasuhan, then wag na lang. Kasi free speech ko naman to. Hindi naman ako maninira ng tao dito eh. Ayoko na magpakita ng muka kasi karapatan ko naman yon. Ayoko naman i-self-incriminate yung sarili ko dito sa ipanalandakan ko sarili ko sa social media. Gusto ko yung boses ko lang marinig yun. Ha? Ito. Sa mga nagtatanggol kay Francis Leo Marcos, gusto kong tawagin Francis Leo Marcos kasi total, kayo naman yung mga supporter niya nagago. O, yung mga supporter niya, yung mga tagahimod ng donut niya, gusto niya FLM, yung mga nagtatanggol kay FLM nyo, mainit sa amin yan. Hindi lang sa La Union, pati Isabela, sinuka na. Ukin na yo. Amam daitan ni Norman, pakapudpudutan mi data. Ukin na yo. Tapos, si kayo, abogado yun yata ni Norman. Ala, sige. Apang kayo jebalutan na. Donatan nyo. Okay na yun. Donatan nyo. Diyos ko. Sumasakit ang ulo ko kanina. Umiinom na ako ng tubig. Nakita ko lang yung girlfriend ko kanina. Ay, wala akong girlfriend. Joke lang. Kita ko yung kaibigan ko na babae. Sorry, hindi ako nagmamayabang may girlfriend ako ha. Kundi nagmamayabang ako na may marami akong kaibigan dito. Yan si Norman. Kaibigan niya, puro kriminal, puro convicted. Tingnan mo, si Casper, nakulong yan. Oh. Pero si Ian, hindi ko masisisi si Ian dahil yung in-interview ni MG kasi syempre, nangangailangan din si Ian. Wala naman akong issue kay Ian eh. Pero yung mga ibang, pati si Dong Batalan, ako, inis ako din yan eh. Nakita ko yung short ni FLM na nagbabato ng pera. Eh, pera na OFW yun, ibabato mo. Na totoo lang, sa bagay. Yung mga pera na tinatapon nyo, hindi naman galing sa inyo yun. Galing sa mga OFW naman yun eh. Kanina pa ako naiinis eh. Gusto ko nang maglabas ng sama ng loob ko dito eh. Ito, marami kasi nagtatanggol dito kay Norman Gusgusin eh, sa totoo lang. Imbis na masumay, alam mo, dapat yung mga account ni Norman, take down na yan. Nananawagan ako sa Google Philippines at saka sa Meta na i-take down yung YouTube channel niya. Wala na. Pwede naman i-stay still dyan, pero nagiging bantayog yan, nagiging simbahan niya ng mga tagahimod ng donut ni Norman eh. Ito pang nakakainis. Ito pa yung pinakabibwisit ko sa totoo lang. Gusto ko, kung pwede lang matagos ang screen, sampigahin ko mukha eh. Hindi ako nagagalit kay MG, Kalinisan, or anything dito. Kundi kay Senator Raffy Tulfo talaga eh. Kwento ko sa inyo to. Since 2019, idol ko na yan. Si Senator Raffy Tulfo. Hindi pa siya senator noon. Bata pa ako noon. Mga 12 years old. Kasi sa 2007 ako pinanganak eh. 18, 19. Kuha na pa ako noon eh. 12 years old. Pa ako noon. Sa totoo lang, 11 yata ako. 11 to 12 years old nung idol ko yan si si Raffy Tulfo, sa totoo lang. Lagi kong inaabangan yung
mga tawag dito, sorry. Mga reklamo. Kasi talagang classic si Tulfo eh. I consider myself Tulfonatic. Noon, inaamin ko. Hanggang noong 2024, nung mapanood ko yung mga chismis ni... Ay, hindi. Noon, chismis na yun, katotohanan yung mga siniwalat ni Attorney Libayan. Noon, talagang inis na inis ako kay Attorney Libayan sa totoo lang. Oo. Pero ngayon sinabi ko, sana nakinig na lang ako sa kanya. Nakinig na lang ako kay Attorney Libayan. Eh. Si Attorney Libayan, kakampi naman ni Makagago yan. Eh. Oh, siya yung tumulong nung yung Nico David case. Oo. Hindi ko alam eh. Inis na inis ako noon kay Attorney Libayan sa totoo lang. Halos personally sa sarili ko, sa kaloob-looban ng damdamin ko, pinagmumura ko yan si Attorney Libayan ng kung ano-ano sa loob ko kasi that time Tulfonatic ako. Pero in fairness naman kay Attorney Libayan, he's just exercising his right of freedom of speech. Kasi attorney naman yan eh, alam niya yan sa sarili niya yan. Mayroon tayong Philippine Constitution. Kasi kapag sa US nangyari yan, it would be subject kahit iaakit yan sa Supreme Court. Kasi nag-aral ako ng dito, US government. Kahit iaakit pa yan sa US Supreme Court, yung pinagagawa ni Libayan, that is freedom of expression. Under First Amendment yan ng US Constitution. Kasi sa Pilipinas, mayroon din tayong Philippine Constitution, of course. Pero, noon, sobrang idol ko si Raffy Tulfo. Halos sambahin ko eh. Kasi astig siya eh. Sa totoo lang, aminin natin sa hindi. Astig yan si Sir Raffy Tulfo. Astig yan. Pero ngayon, nung napanood ko tong full episode, February 26, 2026, Sir Raffy, ito sasabihin ko sa'yo. Idol kita since 2019. 11 and 12 years old pa ako noon. Mga grade, ayoko sabihin ko anong grade ako noon, pero basta 11 to 12 years old pa ako noon. Idol na kita. Tulfonatic na ako noon. 18 na anyos na ako. At tas ito lang gagawin mo? Sa totoo lang. Nung narinig ko naging senator to, superhero ng bayan to, sa totoo lang. Okay to sa mga issue. Okay to, pero yung yung flood control, ay putang ina, kalimutan ko na yan. Pas na ako dyan. Di naman ako namumuliti ka dyan eh, pero sa totoo lang. Kasi nakikialam na ako dito sa US politics na lang eh. Yung mga ganun. Kasi ganun naman dito yung sa school eh. Sorry. Na totoo lang. Sa Raffy Tulfo, idol na idol kita noon. Sobrang idol kita noon. Teka lang, may ad. Come together and enjoy strikes, snacks, and Sobrang idol kita. Kung titignan mo tong mga comment dito, sobra ang paghanga ko, halos sambahin kita Sir Raffy. Pero anong kagaguhan to? Anong kalintikan to? Bakit mo pinagtatanggol si Kulaong? Ato, dito na ako mamuboses. Nagsisiyalisan ng mga hinayupak dito eh. Oh. Nagsisiyalisan ng mga tao dito. Pasalamat ka. Pero dito na ako magsisigaw kasi sobra na eh. Parang sinaksak mo na ako sa leeg, Sir Raffy. Parang sinaksak mo na ako. Dati akong panatiko sa'yo eh. Tignan mo mamaya, i-unsubscribe kita. Hindi iiwasan ko magmura dito sa totoo. Ilalabas ko lang galit ko dito. Sa totoo lang. Sir Raffy, unang-una, primera, kilala kita. Dito sa YouTube, nanonood ako sa mga ayoko magmura dito eh. Kasi may Pilipino dito, baka makaintindi pa eh. Nanonood ako, in fairness naman sa'yo,
na gumagawa ka, yung mga OFW, may malasakit ka. Syempre, yung iba pinapauwi mo, oo. Yung mga inaaping, tinatawagan po mo pa nga si si Owa, si dating si Ignacio, oo. Arnel Ignacio yata yun, oo. Tinatawagan mo pa yun kasi doon ako hanga na may action ka talaga na ginagawa. Sabihin ng tao, pinagkakakitaan mo, pero yung pinagkakakitaan mo, tinutulong mo naman in fairness. Dagdagan mo pa yung sweldo mo sa Senado. Pero, ito yung mga reklamo mag-asawa. Alam ko yung layunin mo, Sir Rafi, na pag-ayusin mo yung mga pamilya. Hanggat maaari, inaayos ang pamilya at ginagawa mo yun. Kung doon ka lang sana nag-stick, sana walang gulong nito eh. Pero kaso nang apakawalang hiya mo, nakialam ka pa dito. Sa totoo lang, nung pinanood ko to, kumalabog yung puso ko eh. Sa totoo lang eh. Sir Rapi, what has happened to you? Ganyan na ba kasarap ang kapangyarihan sa'yo? Kasikatan sa'yo? Men, lumaki na ang ulo mo. Your fucking head has grown bigger. Sir Rafi, ano to? Men, hindi ko maatim yung ginawa mo. Idol kita noon eh. Pero, ngayon, ayoko na eh. Sa totoo lang, Rafi, pangalawa, itong pinagtanggol mo, si Kulaong, ito yung pinakamalaking pagkakamali mo. Sa totoo lang, Sir Rafi. You will lose in the 2028 election. Kawawa ka. Prinsipyo din namin, ito tama tong kinomay na prinsipyo din namin na huwag ka na iboto. Hindi ako makaboto nung bata ako nun. Pero sa totoo lang, my relatives voted for you, man. My relatives voted for you. And this is what have you done? This is what we voted for? This is what my family voted for? Rafi Tulfo, what have you done? Sa totoo lang, ililist ko sa Rafi Tulfo, hindi mo kailangan na magkaroon ng doctorate degree, Doctor of Philosophy degree, para maintindihan mo to. Unang alang, ililist ako. Kung mag-research kasi, ako palagi ko sinusubaybayan tong si Makagago eh. Pati si Food Genius, at si Mac Pablo, at si Romy Diaz the Kings. Alam mo yung mga pinagagawa ni Norman na sa Rafi? Gusto mo pabalandra ko yung mga ginawa niya, ha? Anong ginawa ni Norman? Peke ang pangalan niya, unang-una. Norman Mangusin pangalan nun, hindi Francis Leo Marcos. Ikalawa, maraming naloko na OFW yun. Sabihin nyo, trial by publicity, okay, pero that is established already. Kasi marami nagsasabi yun. Hindi lang naman ako, marami nagsasabi. Pangatlo, dalawang birthday niya. Falsification of public documents na yun. Dalawa ang birthday. Hindi lang dalawa ang birthday. According kay Yulen Marcos, ano yung, merong mga passport yan, si Norman Mangusin. Una-una, may Norman Antonio Alejandro, Norman Mangusin, Francis Leo Antonio Marcos. Technically, tatlo ang ginamit. Birth certificate, passport, magkaiba ang birthday. So, dalawang birthday nitong kupang na to? Hindi, wag naman. Pati yung tawag dito, putang ina, pati yung driver's license fake. Siyempre, yung Francis Leo Marcos, hindi tinatanggap yun. Hindi. Falsification of public documents yan. Ika-apat. Alam mo pang ginawa niyon ni Kulaong?
Pati asawa ni Makagago, sasabihin mong PUTA, puta. Men, kahit ako, pag sasabihan mo na, pati nanay ni Makagago, pinagsalitaan din eh. Men, may nanay ako. Sir Rafi, alam mo sa sarili mo, may nanay ka. Paano kung pagsabihan yung ibang tao na puta yung nanay mo? Masakit. Masakit, di ba? Ako rin, masakit din. Masakit na pagsalita ni isa sa mga pamilya ko, sa magulang ko na, walang kwenta. Kasi hindi naman totoo yan eh. Masakit. Bilang isang anak. At bilang anak, bilang si Magago isang anak din. Isang anak din yun. Naging anak din minsan yun. Pagsalitan mo ng ganon, Rafi Tulfo, mag-isip ka naman. Wala akong kasintahan. Meron akong kasintahan dati. Dati yun. Pero, ngayon, wala na. Hiwalay na kami. Pero, maatim mo ba yun sa Rafi na pagsalitaan? Yung isang tao ng ganon? Di pa paninirang puri yun? Hindi, talagang paninirang puri yun. Ikalima, tama ba na pagsabihan ni Norman Mangusin na Mongoloid? Yung isa, tama ba na pagsalita ni Norman Mangusin na Mongoloid? Yung anak ni Mighty Manong? Men, wala tayong karapatan na laitin ng isang PWD. Kasi marami akong kilalang PWD. Sir Rafi, ikaw sa sarili mo, may mga tinutulong kang PWD, persons with disability. And yet, pinagtatanggol mo isa sa manang laif, men. Rafi Tulfo, ano ba? Double standards ka ba? Ay, nako. Tama ba na sabihan yung isang may Down syndrome na Mongoloid? Hindi, di ba? May Magna Carta tayo. May Magna Carta for disabled tayo. Wala tayong karapatan na magsabi, wag natin gamitin yung free speech.